Ayun, what's up? Isang magandang umaga po sa inyo mga motor, mga ka-L2. Meron po tayong bagong video ngayon, bagong video tutorial para po sa ating mga mahilig sa mga DIY na mga viewers. So ngayon magpapalit po tayo ng ating clutch plate sa ating Yamaha L2GF. So tuturo ko sa inyo kung paano po magpapalit ng clutch plate. Ganun din po, parang ganun din po ang proseso sa pagpapalit ng clutch lining. Napalitan ko na po ito ng clutch lining, kaso nga lang po medyo umuugong pa siya sa RPM, lalong lalo na pag tinotodo ko yung tresera, umuugong siya bago pumasok ang fourth gear. So malamang ito po ang sanhi kasi pudpud na po yung clutch plate ng ating Yamaha L2, kasi hindi pa po ito napapalitan since nabili ito namin nung 1993 pa. So napakatagal na at babad na babad po ito sa biyahe, kaya ayun, kaya pudpud na alam ko. So mali nga ako noon kasi hindi ko agad napalitan ng clutch plate kasi yun nga, mahirap hanapin. Ito nga pong clutch plate na gagamitin ko ngayon is pang Yamaha STX 125. Ayun, yung sa 4-stroke, pero same lang daw po sila nito, sabi po ng Google. Kaya simulan na natin sa pagbaklas. Unahin po natin ay ang tatanggal muna natin yung langis bago natin bubuksan tong tagiliran. Tanggal na. May po tatanggalin naman natin po yung laman ng ating tuti. Kunin natin yung laman ng ating tuti. Ngayon naman, unti-unti nating tanggalin itong mga kick, itong takip niya, yung karburador, saka yung oil pump niya. Ang galing yung carburetor. Yung fuel pump naman. Fuel pump. Puti pump pala. Isugan mo lang yan. Ang juice. Lapit natin para makita nyo. Tatanggal. Isugan natin yung juice. Tatanggalin itong 8. Ang panatanggal nito. Ganyan. Ngayon naman, surugan natin ito. Ang kaplat sa clutch naman. Iugan lang natin para matanggal din natin itong kanyang clutch cable. Tanggal muna tayo ng juice. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin ito. Tatanggalin din natin. Ngayon man, ito yung tatanggalin natin sa tuti. Ayan. Okay. Tapin lang dyan. Tapos, pwede na tayong gumamit ng impact
Ito yung gagamitin natin. Nabili lang ito sa Shopee. Murang-mura lang. Ito, impact. Napakalaking tulong ng impact na to. Lalong-lalo na sa mga lumang modelo ng motor. Lalong-lalo itong Yamaha L2. Na puro ano lahat. Phillips screw. Ito ako sa inyo kung paano gamitin. Isa. Ha? Kaya mga may kape ako, vlog ako. Dalawa. Tatlo. Apat. Meron isa dyan. Ilalim. 5. Then 6. Ito. Tapos pang isa dito. Meron pa dito isa. So 8 lahat yan. Ayan. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. So 8 lahat yan na Phillips na screw. Gagamitan mo ng impact para matanggal na natin tong side na ito. Hindi ka mahirapan. Para di rin kayo mahirapan sa pagbalik, i-separate nyo agad yung mga bolt na tinanggal nyo dito sa labas. Dito sa lagayan na to. Separate nyo rin yung mga bolt na tinanggal nyo sa loob. Para hindi kayo malito. So madali lang naman tandaan yan. Natanggal na natin lahat ng Phillips screw dito, lahat paikot. Ngayon kailangan nating tanggalin yung eto. Kailangan nating luwagan itong footrest kasi babangga ito pag tinulak natin ito palabas. So luluwagan lang natin yung tornilyo niyan, nandiyan yan sa ilalim.
tayong langis. Ang basahin. Palimutan ko. Yun. Tanggal na. Ingatan nyo lang, huwag matanggal tong bulitas na to. Mayroon po yung bulitas yan dyan. Isang bulitas lang po yan. Ingatan po yun yung na huwag mawala yan. Sinapakaliit na bulitas lang po yan. Tatabi lang muna natin to. Ay, nakikita na natin yung ating clutch housing. Yan. Tuturo ko naman sa inyo paano ito tatanggalin. Yung mga bolt na to. Lalagay tayo ng basahan dito sa gear para magsilbing pang-lock niya. Ngayon, tatanggalin natin mga screw dito sa loob. Sa-separate natin yan. Sa ibang lagayan. Ano yung clutch spring niya. Tatanggal natin yan. Matitira tayo ng isa. Kasi may porpoise pa yung isa na yan. Ayun, higpitan natin tong isa. Matanggal natin tong bolt na tong isa. Gamitin tayo ng vice grip. Gamit tayo ng 19 para maluwagan. Ayan, sumasama. Ayan, tanggal na yung 19 na natin. Ayan, tanggal natin yung vice grip. Tapos tanggal natin tong isang to. Tanggal na. Pero ito lang yan. Set at tatanggalin natin ito. Ito, mayroon pala tong washer dito. Tatandaan nyo lang,
yung washer natin. Yung medyo palubog. Dito pa harap dito sa makina. Ganyan siya nakapwesto. Ayan, meron pa po ditong washer na isa. Ayan. Ito po natin tanggalin yan. Ayan, tandaan lang natin yung posisyon ng ating tandaan natin yung posisyon paglalagay ng ating clutch plate. Ito yung ating clutch plate. Ayan. So ito yung ating luma. Ayan. So kung makikita nyo, ang ating clutch plate ay pudpud na. Ayan. Pero ngayon sa paglalagay nito, yung medyo matalas, ayan, meron kasi ditong matalas at medyo mapino. Yung matalas nakaharap doon sa makina. Nakaharap doon sa makina, sa motor. Yung hindi naman matalas ay nakaharap papunta sa atin. Ayan. So tatanggalin natin isa-isa. Ayan. Saka sukatin na rin natin itong ating bagong clutch plate, ano. So ito yung bago nating clutch plate na Yamaha STX. Yamaha DT is pareho lang din po ng clutch plate ng Yamaha L2. Ayan. So yan siya. Ngayon, ganun din sa mga bagong clutch plate. Ganun din yung gagawin natin. Pwesto natin siyang ganun. May sobra pa tayong isa kasi yung sa Yamaha L2 is 3 lang po yung clutch plate nya. Yung sa Yamaha STX naman is 4 kasi 5 po yung ano nun, yung kanyang clutch lining. So medyo may pinagkaiba nga lang po, ano, kasi medyo manipis po itong ating clutch plate na ipapalit. Kung nakikita nyo, napakanipis. Samantalang itong sa ating Yamaha L2 na original pa, kita nyo naman na makapal pa, pero wala na siyang groove, pudpud na. Ayan, wala na siyang groove, so medyo madulas na siya. Ikukumpara dito sa bago, meron pa siyang groove, baliktaran. So magkaiba rin yung design niya, no? Pero yung ngipin niya is pareho lang. Nakikita niyo yung pinagkaiba, sobrang nipis. So di rin natin sure kung ano ang resulta nito, kung magiging maganda ba or magiging pangit. So subukan na lang natin. Kasi nga po mumurahin po itong nabili natin clutch plate. So meron po din po itong guide. Makikita natin may arrow po yan. Ayan, nakita nyo may arrow sa loob. Ito, arrow sa loob. Tapos ito naman ay meron ding tanda. Ito, meron siya ditong gatla. Ayan. So yung arrow itatapat natin dyan sa gatla na yan. So ayun po, dahil manipis po yung ating nabili na
clutch plate, ay magdadagdag po tayo ng clutch plate na dalawa pa. So 4 po yung nabili natin. Since 3 lang po yung para sa Yamaha L2, gagawin nating 5. Lalagay tayo dito sa bukana isa. Ayan, dito. Lalagay tayo ng isa dito. Tapos lalagay pa tayo ng isa dito. Ayan. Tingnan natin kung ano magiging resulta nito. Kasi luwag siya eh. So magsa-slide pa rin kapag hindi ko sinapian. Kasi manipis na rin po ito. Ngayon ay kabit na natin yung ating clutch lining, yung ating clutch hub. Ayan. So babalik na natin itong washer. Tapos itong nut. Ayan. Tapos higpitan natin to konti. Tapos tayo ulit ng basahan dito. Sipit. Tanggalin natin ito. Tanggalin natin yung mga spring. Ang problema yan, kahit huwag kabaliktad yan, okay lang yan. Natin yung lock na tornilyo. Dapat sabay-sabay yung paghihigpit niyan. Hindi pwedeng hindi magkasabay para hindi mabiak ang ating clutch housing o yung ating clutch hub.
Ayos na. Yun natin ibalik yung takip. Ating crankcase. Ito. Ang tatandaan na dapat nandyan yan. Yung bulitas na yan. Pabalik na natin. Lagyan na muna natin ng grasa itong ating bulitas. Baka mahulog. Kasi napakahalaga niyan para sa ating clutch. Ayan. Balik na natin. Okay. Babalik na natin yung mga tornilyo. So makikita nyo naman yan, may mahaba, may maikli. So masisilat nyo naman yan. Depende kung gaano kahaba yung mga bolts na nandito. Itong pinakamahaba is nandito yan. Ang banda sa may karburador. Ang pinakamahabang tornilyo. Medyo mga may ikli. Dito naman siya. Pamit-pamit natin ang impact ng lahat. Ayos na. Babalik na natin yung mga pisang tinanggal. Karburador, tutian, yung clutch. Balik muna natin ito.
Moment of truth. Andar na muna natin. One click pa rin. Susubukan natin kung sakto nga ba yung pakalagay natin or kung okay lang ba na magdag tayo ng clutch plate. Subukan muna natin. Ayos to mga motor, swabe. Napakamamaw. Angas. Babalik muna natin yung takip, tapos bibili tayong tuti para malaman natin performance talaga.